Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Na marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagdagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang galawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na araw na ng ating pong paglalakbay patungo sa Belen, sa ating pong pakikilakbay sa mahal na Birhen Maria sa kanya pong pagtungo sa pag-aanakan o kung saan isisilang ang ating Mesiyas. Pwede po ba natin bigyan ng solidad clap ang lahat ng mga nakakaabot na sa ika-6 na araw? Kapit lang, no? Kasi kung kailan patapos na, doon madalas maraming sumusuko. Doon madalas maraming pinanghihinaan at doon mas maraming inaantok. Puyat na, no? Pero sana po hindi tayo napupuyat at sana din ay ating pinaghahandaan itong ating pong misa nang sa ganon ay talagang tumimo sa ating isipan, no, sa ating puso't isipan ang mga mensahe na dapat nating naririnig at natututunan. Kahapon, paano po tayo nagtapos sa kwento natin kahapon? Paano tayo nagtapos sa kwento kahapon? Ano ba yung kwento kahapon? Tungkol saan? Kailangan kong bang bumaba? Baka naman mayroong mag-volunteer. Tungkol saan? Ha? Sa? Ano daw? Yung kwento ng Ebanghelyo kahapon, paglilihin ni Maria. Okay, yung annunciation, no? Kung magro-rosaryo kayo, yung annunciation, pagbisita ng anghel kay Maria upang ipahayag ang mabuting balita, yung good news. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, may mabuting balita sa iyo. At matapos ipaliwanag ng Anghel Gabriel kay Maria kung ano ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos na siya'y maging kabahagi, no, ng pagliligtas na gagawin sa pamamagitan ng ikaw ay magiging ina ng anak ng kataas-taasan. Ipinaliwanag ito ng mabuti kay Maria kahit na may pagkakataon na medyo hindi niya naiintindihan. No, sabi niya, paano mangyayari ito? At inassure din siya ng anghel na huwag siyang matakot, no, dahil bababa sa kanya ang Espiritu Santo. At sa dulong bahagi ng kwento, nabanggit din ng anghel, no, tungkol sa pagbubuntis ni Elizabeth. Doon niya nalaman sa anghel, yung balita, hindi chismis, hindi sa bunganga ng mga chismosang kapitbahay, na si Elizabeth
ay buntis. Pinahayag mismo ng anghel na sa kasalukuyan ay 6 na buwan ng buntis si Elizabeth na kanyang kamag-anak. At sa pinakahuli, ang sabi po niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Kaya ngayon, matapos kailangan kasi, nakukonect din natin, no? Pinagdudugtong-dugtong natin kasi isang malaking kwento lang ito ng pag-ibig ng Diyos. So ngayon, nagpapatuloy na nung iniwan na siya ng anghel, agad-agad naman siyang pumunta kay Elizabeth para tulungan si Elizabeth sa kanyang pagbubuntis o nalalapit na panganganak. Kahit na alam niyang medyo magiging delikado ito para sa kanya, kasi that time, para bang sinabi na, buntis ka na, Maria. Nung tanggapin niya, no? Bababa sa iyong Espiritu Santo at sinabi niya, yes, mangyari sa akin. So nasa tiyan niya na, nasa pagkatao niya na ang salita na nagkatawang tao. Pero nung ginawa, pumunta kay Elizabeth at doon pinaglingkuran niya si Elizabeth. Pagpunta pa lang niya, no, puspos ng Espiritu si Maria, puspos ng kagalakan, kaya marinig pa lang yung boses ni Maria, natuwa na siya at yung sanggol sa kanyang tiyan ay natuwa din. Panahon ito ng pagsasaya. Panahon ito upang tayo ay maging masaya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maging masaya ka na. Kung hindi mo pipiliin maging masaya, kung ayaw mong maging masaya, ipagdarasal ko, kunin ka na ni Lord. Anong saysay na nabubuhay ka pa kung ayaw mo rin namang maging masaya? Ano to? Adik ka? Adik ka sa kalungkutan? Di ba minsan may mga taong, ba't ayaw mo maging masaya? Ha? Sige, sagutin nyo. Bakit ayaw mong maging masaya? Tapos idadamay mo pa yung iba sa kalungkutan mo. Yung mga nangyaring nakalipas, nangyari na yan. Tapos na yun. Umiyak ka na noon, tigilan mo na ang pag-iyak ngayon. Hindi mo na mababalik yun. Pero buhay ka pa at marami ka pang pwedeng gawin. Kaya tingnan niyo po, no? Paano nga ba maging masaya? Kung titingnan natin itong halimbawa ni Maria, si Maria ay nabigyan ng isang, hindi kasi, minsan kasi kailangan yung mindset natin, no? Baguhin yung mindset natin. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin pangit. Ha? Hindi lahat nangyayari sa buhay natin para bang problema. Si Maria, nakatakdang ikasal, pero nabuntis bago sila magsama ni Jose. Si Maria, binigyan ng isang titulo, binigyan ng isang karangalan, maging ina ng kataas-taasan. Pero problema niya ba? Hindi. At itong titulong ito, nanatili si Maria sa kanyang kababaang loob. Kaya nga, yung kababaang loob, yung kaligayahan natin, kung gusto mong maging masaya, ha, ibaba mo ang iyong sarili. Magpakababa ka, magpakumbaba ka, kung gusto mong maging masaya. Sige, ubo tayo na, ubo. Sige. Ubo. Sige pa. Konti na lang, mga 10 ubo. Di ba
ganito lang. O, simple lang naman maging masaya. Ba't ginagawa mong komplikado kasi? Ha? Balikan natin ulit, ha? Para lang makuha natin, paano nga ba maging masaya? Si Maria, kahit nagkaroon ng pinakamataas na titulo, sabihin na natin sa salita natin, na-promote. Pero mo, mula sa isang pagiging simpleng babae, dalaga, na wala namang sinasabi sa lipunan, pero ipinagkaloob, no? Sabi nga dito, sabi ni Elizabeth, di ba? In-acknowledge niya si Elizabeth, sino ko para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ina ng aking Panginoon. Pero nandoon para maglingkod kay Elizabeth. Makukuha niyo po ba? Kung gusto natin maging masaya, sabi ko kanina, panatilihin natin ang ating kababaang loob. So bakit ba nagkakaroon kalungkutan? Kasi pag nagkakaroon tayo ng yung self-proclaim, yung entitlement natin, iba yung iba yung mayabang, lumalaki ang ulo, dahil lamang ginagamit natin yung ating mga achievements, yung ating mga titulo. Kung kaya, nagkakaroon tayo, no? Sabi nga yung entitlement natin na, bakit ko gagawin yan? Inako ng Diyos. Nakagraduate ka lang, ngayon, ayaw mong maghugas ng plato? Nakagraduate ka lang? Nakapag-aral ka lang? Tingin mo sa sarili mo, ang taas-taas na, nakagraduate ka nga, dapat mas alam mong gawin ang lahat ng bagay kumpara sa hindi nakapag-aral. Nagkatrabaho ka lang. Diba? Nagkatrabaho ka lang, ang taas na ng tingin mo sa iyong sarili para maliitin yung iba. O yumaman ka lang, pero ano nangyari? Naging mapagmataas tayo. Nagkaroon tayo ng mga status symbol para masabi talagang ikaw ay mayaman. Pero itong mga ganitong pag-uugali, masaya ka ba? Kasi ito yung mas lalong humahadlang Diba? Sa atin, para makisalamuha tayo, kasi yung tunay na kaligayahan din, nangyayari kapag tayo ay marunong makisalamuha sa ating kapwa. Kung marunong tayong makipagkapwa. Pero kung gagamitin natin yung mga titulo natin, yung mga achievements natin sa buhay, para tayo tingalain, bahala ka. Doon ka lang, mag-isa ka doon. May mga na-encounter na ba kayo ng gano'n, yung gagamitin yung kanilang pangalan para makapaglingkod o para hindi gawin yung paglilinis? Kaya di ba minsan yung pag dumarating ka pa lang, hindi nagiging masaya yung mga tao. Naku, ayan na naman siya, ang yabang-yabang talaga niyan. Naku, layo tayo. Naku, baka kung ano na naman gawin niya sa atin, uutusan na naman tayo niyan. Layo tayo. Imbis na, yes, andyan na siya, dali, halika, puntahan natin. Kung ganito rin nangyayari, gumising tayo sa katotohanan. Kung hindi ka nagiging masaya sa pag-uugaling ganyan, sa attitude mo na yan, hindi ka nagiging masaya, hindi rin nagiging masaya yung paligid mo, itigil mo na. Magpapasko na. Uy. Unti-unti, mabagsak na. So, diba, yung ganitong, kahit na may titulo na si Maria, sa puntong ito, no? Sa atin nga, ang tawag nga natin sa kanya,
ina at reyna. No, ang Birhen ng Soledad, ina at reyna. Pero yun, laging paalala sa atin, no? Si Maria, kahit naging ina ng Diyos, hindi natin narinig sa mga kwento na siya ay nagpaka-reyna. Ano ba yung mga tawag natin? Yung nagpaka-mayordoma. Tama ba yun? Yung nagpaka-donya. Yan, nagpaka-donya. Marami sa atin, feeling donya lang. Yung nagkaroon lang ng pamilya sa abroad, yung may nagpapadala lang na dolyar, may pension lang, yung ugali, donya. Pag sinabi sa maladonya, may pagkadonya, ito yung medyo negative, no? Dahil nga sa mga napapanood natin. No? Kung yung pinapakita ni Maria, yung kahit na umangat ka na sa buhay, ha? Tandaan niyo po ito, ha? Kahit umangat ka na sa buhay, ibaba mo pa rin ang lifestyle mo. Yung pag kumita ka na ng malaki, ha? Pag kumita ka ng malaki, huwag mong itaas yung lifestyle mo pa. Ibaba mo pa yung lifestyle mo. Para mas maging masaya ang iyong buhay. Pag na-promote ka, huwag ka agad-agad bibili ng cellphone na mahal. Di ba minsan iugali natin, no? Na-promote lang, bibili ng mga branded na damit. Bibili ulit ng bagong cellphone kasi tumaas ang sweldo. Tumaas ang sweldo, tinaas din yung lifestyle. Kaya pagkatanggap, ang baba ng sweldo ko. Oh, hiyang-hiya naman yung mga kargador dito, mga tricycle driver sa sweldo mo. Pero yun ang problema. Kahit mga vendor, kahit mga tricycle driver, ang hilig natin ipantay at itaas yung lifestyle natin. Kasi gusto din natin magkaroon ng status symbol, no, na kala natin magiging masaya tayo kung gagayahin natin yung buhay o lifestyle ng nakikita natin sa social media o sa TV. Pero ano nangyayari? Mas nahihirapan tayong maglingkod. Kasi bakit ko gagawin yan? Bakit ako ang gagawa niyan? Bakit ko yung paglilingkuran? Kahit sa loob ng tahanan, di ba? O bakit ko gagawin yan? Dapat ikaw nga ang mas magbolontaryo. Gawin mo ng kusa yung paglilingkod. Kasi ikaw ang nakakaangat. Ikaw ang umangat. Ikaw ang may maibibigay. Pero dahil mataas nga ang lifestyle mo, ayaw mo nang magbigay. Mas nagiging madamot ka. O ano nangyayari? Mas nagiging malungkot ang buhay. Ano? Sana po, no? Sa ika-6 na araw, ito yung ipinapakita sa atin ni Maria. Kahit ina na ng Diyos, naglingkod kay Elizabeth, tinulungan si Elizabeth, ina ng Diyos na ito. Ikaw, anong titulo mo sa buhay? Ano yung ipinagmamalaki mong titulo? Nagagamit mo ba yan para sa mas malalim na paglilingkod? O ginagamit mo lang yan para magmaganda ka? Hindi ka maganda. Ha? Tandaan mo yan. Ha? Yung ugali po, no? Yung ugali natin, tingnan natin na mabuti, suriin natin na mabuti. At habang umaangat tayo sa buhay, habang iniaangat tayo ng Diyos, nawa manatili tayong mapagpakumbaba. Amen?